What's up mga Lodibus? Good morning sa lahat. Okay, so eto na naman tayo sa tamad na video, walang edit kasi ang ibibigay natin is yung knowledge, ideas, tips, and guide. Okay, so may mga nag-message sa akin sa messenger at sinabi nila iba-ibang chicken yung ginawa natin. So iba't ibang klaseng mga coating at tinatanong nila kung ano raw ba yung okay. So sa ganyang setup mga Lodi Bells, kayo na yung magde-decide. Kasi for example, dito, itong ginawa natin, itong Jollibee fried chicken recipe, ang setup natin dyan is brine lang. Brine, walang marination, nagrekta tayo ng flour coating. So, ang ginawa ko nun, nag-brine lang ako dito, and then, winash natin siya 3 to 5 times. Tapos nagtimpla na lang tayo ng coating natin, no? Yung coating, which is yung dry method, gumamit tayo ng flour, cornstarch, baking powder, garlic powder, tapos extra salt and black pepper, and then chili, konting chili powder. So basically yun lang naman talaga yung laman yan. So kung gusto niyo magdagdag ng white pepper, pwede rin. Onion powder, pwede rin. Okay. Sa ratio naman, at sinabi ko sa inyo, kada isang flour o isang klase ng cornstarch magkakaiba yung outcome. So ang all-purpose flour, ang cornstarch, potato flour, potato starch, lahat yan, yung mga wheat flour, maraming klaseng flour at starch. Okay, may mga tapioca pa, maraming klase. So, bawat flour, bawat starch, iba-iba yung outcome. And then, pag nag-mix naman tayo, gumamit tayo ng 50-50, 60-40, 70-30. It depends on you na lang. So, for example, gumamit ka ng, ang sinasabi nating 50-50, pag gumamit ka ng 100 grams na flour, gamit ka rin ng 100 grams na cornstarch. Pag sinabi mo namang 60-40, so 60% ng content. Kumbaga, ibubuo mo lang siyang 100%, tapos dun mo lang siya i-divide. So for example, 1 kilo na mixture yung gagawin mo. So for 1 kilo dry powder, gagamit ako ng 50-50. So 500 grams, yun yung 50% ng isang flour, and then 50% yung starch. O, diba? Pwede ka rin gumamit, ano kaya gamitin ko, flour, potato flour, tsaka all-purpose flour. Wala ring problema, wala ring issue doon. Mag-experiment kayo. So, every flour, every starch, iba-iba yung outcome. So, pagdating naman dun sa mga wet dry, dry wet dry, o kaya dry lang siya, magkakaiba ng outcome. Okay? So yung ginawa natin dito sa Jollibee fried chicken recipe, parang shinortcut ko na lang dahil parang ginawa nating crispy fry yung coating niya, no? So check natin kung ano yung kinalabasan nito. Tanggalin ko na lang yung sound para iwas copyright. So dito mga Lodi Bells, ayan, nag-brine lang tayo, no? So nakita nyo, brine lang, pero ginawa ko dito sa unang video more salt. Okay, ginawa ko sea salt flavor. So pag sinabi mong sea salt flavor, lasang dagat kumbaga. At wala namang problema doon dahil ang habol lang natin dyan is moisture at may kumapit na extra salt dun sa meat. So once na nagganon na tayo, medyo magbabawas na tayo ng salt dun sa mismong dry coating or dun sa marination. So hindi naman tayo nag-marinate. So dito nagdagdag na lang tayo ng vinegar at saka ng baking soda. So sinabi ko nga sa inyo, yung vinegar, acid yan, acid base, tumutulong yan sa pag-tenderize ng chicken. Okay, so yung iba gumagamit ngayon ng orange, lemon, kalamansi, walang problema yon kasi acid base yung mga yon. Okay, so yung baking soda, same rin, iniiba niya yung pH level nung liquid.
At same din, binibreakdown din niya yung mga tawag nito, nakalimutan ko eh. Basta nagpapa-tenderize na rin yan. Nawala sa ano ko, sa isip ko. Okay? So, yun. Tenderizer na rin yan. Act as tenderizer. Yung iba naman, pag sa mga steak, ginagamit nila, hindi naman baking soda. Ang ginagamit naman nila is baking powder. Like sa mga Chinese cuisine, yun yung pinapahid nila sa mga baka nila para matenderize. And then, i-rinse na lang nila. So, yung baking soda for liquid. Okay? For liquid use. And then, yung baking powder for dry use. So, yun yung difference nun. Okay? Next. Ito yung kinalabasan. So, nag-ano tayo. Pinorward ko na lang. Ayan. So, gumawa tayo ng mixture. Etong mixture na to. So, brinain natin siya, no? And then, gumawa tayo ng mixture. Ito. Saan ba yan? Ayan. Yung ginawa ko naman sa mixture na ito, halo na to Tignan nyo na lang, i-edit natin sa description. Nilagyan ko lang siya ng konting tubig dun sa mismong flour mixture, and then crinample natin. So ano ba yung purpose nun? Ang purpose nun, mga Lodi Bells, is extra flakes. Okay? So yung iba, rekta, dry na yung ginagawa nila. Wala rin problema doon. Ito, in advance lang natin yung formation ng flakes. Okay? So kinrample-crample natin. Pero kumuha rin tayo ng flour dyan, konti. Ito, ibabalik ko. Saan na ba yun? Ayan. Kumuha tayo dito. So, saan na ba yun? Sorry. Ayan. So, dyan, after brine, kumuha tayo dyan ng flour dun sa flour mixture. Tapos, hinalo rin natin dito. Okay? So, yung dry coating na ginawa ko, medyo maalat siya ng konti. For balance lang. Kasi, syempre, pag gumawa ka ng fix na dry coating mo at i-stack mo na lang dyan sa bahay nyo para sa susunod na gawa mo, lagay ka na lang ng lagay. Diba? So, hindi mo na kailangan ng marination. So, pag marination naman, iba na naman ang setup nun. Siyempre, pag nag-marinate ka, dun ka magko-control rin ng salt. Either na ilabas mo dun sa marination yung salt, ilagay mo dun, andun yung lasa, and then gagamit ka ng matabang na coating, or yung sa mismong coating, malasa na dun, medyo maalat na para humabol dun sa bland na chicken. Pag naggumamit naman kayong chicken na walang marination. Okay? So, ganun yung setup nun. So, pag naglagay ka ng salt sa marination, bawas sa coating. Pag naglagay ka naman ng maraming salt sa dry coating, bawas ka salt sa marination. Okay? So, ginawa natin, kumuha lang tayo ng flour mixture at hinalo natin dun sa chicken. So, kung gusto mong mas makapal yung breading yan, dagdagan mong tubig, dagdagan mo rin ng flour. So, ako, ginawa ko, light coating lang. Ayan, nakita nyo naman, medyo malabnaw ng konti. Tas konti lang yung flour na ginamit natin. Okay? So, it varies. Depende dun sa kapal na gusto mo. So, kung gusto mong mas makapal na breading, yung malaki FC, dagdagan mo lang ng flour yung mixture mo. Okay? Dagdagan mo ng flour, dagdagan mo ng liquid, tas palaputin mo. Kung ano yung trip mo. Kasi, every consistency ng liquid na nandyan sa manok, magkakaiba ng outcome. So, tapos na tayo sa brine, na-explain ko na sa inyo. Andito yung brining. Saan ba yun? Sa isang video natin, dito. Ito, chicken brine method. Hanapin nyo na lang, Boy Danget. Andyan na yung brining. Tsaka nandito sa may Jollibee fried chicken. So, dito, more salt. Sa brine, sea salt siya. And then, ang salt ko, nandun sa dry coating. Dito naman sa invento, ginawa natin less salt yung brine, and then mas mabilis natin siyang hinango dun sa brine, and then naglasa tayo dun sa marination, and then ginamit natin dito bland o walang lasa na coating kasi yung lasa nandun na sa marination. Okay, so yun na yung magiging basis nyo. So for example, pag nagsabi dun sa recipe,
Kung nanonood kayo sa ibang YouTube channel, ibang mga creator, ganon yung setup nila. Pero sabi, ba't sinunod ko naman yung recipe? Bakit hindi nagkaparehas? Ganon yun. So, pinaka-importante sa lahat at tatandaan nyo, mas okay na yung matabang kaysa yung maalat. Kasi pag matabang yung chicken nyo, na-adjust nyo pa. Pwede kayong mag-adjust sa mixture nyo. Pero pag maalat na yan, mahirap habulin ang lasa. Okay? So, next tayo. Ito yung kinalabasan ng chicken natin. So, dito mga boss, deep fry lang naman, no? So, ibang mali nung mga ibang nagte-testing, gumagamit sila ng kawali na mababa. So, pag kawali na mababa at hindi lubog na lubog yung manok, talagang ang mangyayari niyan, hindi mabubuo yung foundation. So, kailangan nyo talagang biglain. So, yung iba naman na walang food thermometer, kumuha kayo ng barbecue stick, tapos painit kayo mantika. Once nilubog nyo yung mantika, yung barbecue stick dun sa mantika, tinusok mo hanggang dun sa pinakababa, lalabas yung gantong bubbles. Okay? So, ibig sabihin, pag lumabas na yung ganyang bubbles niyan, good for frying na yon. Okay? Pero pag umuusok na yung mantika mo, ibig sabihin nun, sobrang init na nun. Okay? So, pakita ko na lang sa inyo. So, ayan siya. Ayan yung kinalabasan ng chicken natin. Ayan, oh. O, nakita nyo. So, light coating lang siya. Hindi siya masyadong makapal. So, it's up to you na. Yung sinasabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng mas makapal at more flaky, kapalan nyo yung flour dun sa wet wet mixture nyo. Okay? So for me, on preference ko, mas gusto ko yung light butter, medyo runny siya, tsaka ibabagsak dun sa flour mixture. So ito yung kinalabasan nung lobat na ako. Ito yung kinalabasan nung unang test natin. So next naman dito, ayan. So skip na natin to. So ito naman yung ginawa natin, iba-ibang klaseng setup. So dito nag-marination naman tayo. Less salt dun sa brine at mabilisan lang, 1 oras ko lang ata brine yan, and then hinugasan ko na siya 3 to 5 times. And then gumawa tayo ng iba't ibang klaseng method. Pero same recipe lang yan. So, same recipe yung ginamit natin, nasa video, and then, method na lang ang pinagkaiba. So, yung sinasabi ko nga sa inyo, ito pare-pares lang yung recipe na ito. Itong chicken number 1, tsaka chicken number 2. So, ito yung video, yung kaka-invento ko ng, ayan. So, chicken number 1, chicken number 2, yan yung natikman ng kiddos ko, ng mga anak ko. Ang sabi nila, lasa at itsurang Jollibee. Tapos, ito na mga second, third, ang pagkakaalam ko dito, yung isa dinaan ko sa tubig. So from dry, then dinaan ko sa tubig, and then nag-dry uli ako. Tapos yung isa naman, coating. So thicker na flour coating, wet coating ginamit ko, mas kapal. And then tsaka ko siya dinaan sa dry. So yan yung outcome niya. Makikita niyo naman. And then yung last na chicken natin, wala na akong nilagay na coating kasi si Commander, ang gusto niya chicken lang, ayaw niya nung may mga flour or anything. So ito nagustuhan ng mga bata, pang Jollibee. Tapos ito naman pang masa. Both pang masa ko, yung 1, 2, 3. Tapos ito yung chicken number 4. Pare-pares pang masa yan. So depende na nga lang sa inyo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, maraming klase ang outcome ng fried chicken nyo. Depende dun sa flour, starch, ratio at method na gagawin nyo. Okay? So nakita nyo naman yung last, walang coating, walang kahit anong marination, lang nirekta ko na. Yan ang kinalabasan, nag-shrink yung chicken. Kasi wala siyang protection, nilabas yung moisture. Okay? So shrink niya, pinaliit niya yung manok. So ganun lang ang setup mga boss. Okay, so ang ginamit naman natin dito, eto, pakita ko na lang sa inyo. Check natin.
Ayan. So, ang ginamit ko lang dito, ayan, marination lang. Sorry, excuse me. So, wala naman tayong ano dito sinulat. Rekta lang, pinapakita ko lang sa inyo. So, dito, ginawa natin mga boss, from 1 hour brine, and then banlaw, 3 to 5 times, and then marination. Dito tayo kumuha ng lasa. Dito tayo kumuha ng salt sa marination. So, normal, naglagay tayo ng onion powder, garlic powder, paprika, konting chili, black pepper, MSG optional, bahala ka na. And then, isa pa nga pala mga lodi, pag gumamit kayo ng magic syrup o ginisa mix, magbawas kayo ng salt dun sa recipe. Kasi yung magic syrup, tsaka yung ginisa mix, maalat na yon. So, kung gusto nyo talagang umami, normal Ajinomoto, MSG o Betchin, normal. Yun ang gamitin nyo. Kaya pag gumamit kayo ng mga Knorr cubes, yung mga ginisa mix, yung mga magic syrup, may mga extra salt content yan, maalat. Kaya yung iba, nagugulo yung recipe. Okay? So, yun lang, isang tip na naman. Okay, so from here, yan, check nyo na lang yung video at dito, yung kaka-invento ko ito. Nilagay ko na siya sa playlist para di na kayo mahirapan. Okay, so fried chicken business, playlist yan, hanapin nyo na lang. Then Boy Danggit. And then sa marination, naglagay na rin tayo ng vinegar. Okay, so yung vinegar, siya yung magbabawas ng lansa dun sa manok. So kung meron kayong tuba o meron kayong suka na pinakurat, kung trip yung pinakurat, wala rin problema. Kung trip nyo naman yung tuba, wala rin problema. Kung trip nyo maglagay ng calamansi juice, lemon juice, wala rin problema. Apple cider, no issue din. Pero slight lang, kasi yun lang yung magtatanggal ng lansa at magbibigay ng konting asim kick dun sa chicken nyo. Okay, so from here, ayan o, ayan, adsa naman. Ayan. So, dahil lang, skip lang natin to. So, ito, gumamit tayo nung yung flour mixture natin. And then, meron yung binagsak natin sa tubig lang. Tapos, meron yung rekta lang. Magkakaibang method. So, check nyo na lang doon sa video. Kasi, pag inisa-isa pa natin to, baka abutin tayo ng siyam-siyam. 17 minutes na pala yung video. Okay. So, ito namang isa, yung fried chicken tips and guide. So, ayan, in-explain ko na rin dyan. Tsaka yung chicken brining, makikita nyo, check nyo na lang din. Yan yung mga recent videos. So, ito na lang yung sasabi ko pagdating sa coating. Bawat flour, bawat starch, bawat ratio ng mixture, magkakaiba ang outcome. Bawat method, magkakaiba ang outcome. Kahit pare-pares na recipe yan. Okay? So, for me, I prefer ito, si Jollibee. Yung Jollibee fried chicken. Mas trip ko to, yung kinalabasan ng coating niya. And then, kunin nyo yung marination dito sa yung kaka-invento ko ng Jollibee fried chicken. Ito sa video na to. So, ang setup na lang na gawin nyo, brine, and then less salt dito sa Jollibee fried chicken recipe. And then, ang gawin nyo dito naman, marination. Tapos, gayahin nyo lang yung chicken number 1, chicken number 2 kung gusto nyo ma-achieve si Jollibee taste. And then si chicken number 3, chicken number 4 pag gusto nyo mas makapal na coating. Okay, and then yung sa ano naman, sa ibang klase ng mga fried chicken, yun nga sinabi ko sa inyo, depende sa method. Merong light butter kung tawagan, o yung malabnaw na wet, or yung thick o yung heavy butter. So magkakaiba lahat yan. So pag nag-try naman kayo ng mixture ng coating ng flour at cornstarch dun sa as dry coating, iba yung outcome. Pag gumamit naman kayo ng purong flour lang, iba rin yung outcome. So pag gumamit kayo ng cornstarch, andun yung Jollibee taste. So pag yung sa Jollibee, yan medyo nagigets ko na more on cornstarch yung dry coating nila. Kasi nalalasahan ko yung harina at cornstarch, yung pinagkaiba ng mga yon. Nalalasahan ko, kaya alam ko nasa coating yan. Okay, so sa ratio, laruin nyo na lang. Sa susunod, gagawa ulit tayo ng fried chicken recipe pag
meron ng kakain ng fried chicken sa bahay. Dahil lahat ayaw kumain ng mga oily. Mas gusto nila yung mga grilled chicken versus sa mga fried chicken. Okay. So, GG's tayo, and sana may natutunan na naman kayo dito. And good day sa lahat, and God bless to all. So, pag may mga questions kayo, lagay kayo sa comment. Kung nandun kayo sa mga fried chicken group at nakita nyo ako, message nyo ako, walang problema, sasagutin ko kayo, isusupport ko kayo, lalo na yung mga gusto magsimula, yung mga small businesses, yung mga walang idea na gustong kumita ng extra, i-guide ko kayo, isusupport ko kayo free of charge. Okay, so para makapagsimula lang kayo. Okay, so GG's tayo. Kung kumita lang tong YouTube natin, why not mag-share tayo ng blessing? Kaso maliit lang kita natin dito. Siguro itong video ko nga na to, itong 4 na to, baka 50 pesos lang kinita niyan. Tapos minus pa na 35% tax. Okay, so GG's tayo mga boss. So pag lagay lang kayo dyan sa comment section, and then sagutin natin pag may time tayo. Okay, so GG's, good day, God bless to all, and ciao.